ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 7 anyos nga batang lalaki patay human kini gipuspusan og 2x2 nga kahoy dihang nasakpan sa tag-iya nga nanguha og bunga sa mangga. Usa sa tulo ka mga suspect sa pagpanglungkab sa usa ka tindahan sa Cagayan de Oro City nadakpan. Suspect milimod sa krimen. Karong ang average nga household LPG ana sa 1,580 pesos ngadto sa 1,750 pesos. Pipila ka residente mibalik na sa paggamit og kahoy sa pagluto. Posibleng rollback ipatuman sunod semana. 5 pesos ngadto 6 pesos sa diesel og piso sa gasolina. Ug Vice President Sara Duterte adunay mubong komento sa panglawas karon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Good luck sa kanya. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Ako si Orgil Relator. Karong padayong nasinati ang krisis sa petrolyo, lakip sa apektado ang presyo sa LPG nga sobra na kamahal. Ni almana ang pipila ka mga konsumante. Sayron ta ang duwang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Jill, mahal na kayo ang household LPG sa Davao City. Busang uban, gibalik na lang sa paggamit og kahoy sa pagluto. Atong sayron. Naputos sa aso ang balay ni Nanay Flora sa Barangay Barangan sa Davao City tungod sa dilaab sa iyang sugnod. Kahoy na manggod ang iyang gigamit sa pagluto. Ang kriadto sa yun nga pagtuyok sa kalan nga mas paspas o epesyente karon nahimong lisod na tungod sa kamahal sa LPG. Hinungdan nga napugos siya sa pagbalik sa kinaraan. Sila Nanay Flora, una magkalungag og kanon, di ba ka magkaluto og sudan. Kinahanglan pa nila muhilak tungod aning aso kay lagi. Kahoy na ang ilahang gamit tungod sa kamahal sa LPG. Nangahoy ko sa lugot, ma'am. Og nailaya dito amo ang tigbason kay amo ang himuog kahoy. Nagkahoy mi karon, ma'am, kay murag kuan kanang budget. Nag-budget mi kay wa man mi ipalit sa LPG, ma'am, kay tungod sa kamahal. Ang silingan niya nga namaligya og binughang kahoy, nagmahal ang matag bugkos. Kusog-kusog kay mahal naman ang kasulgod. Nagkahoy, daghang nagkahoy. Ang presyo, Kani sa pagkakaroon, tag 15 na gyud. kaniadto di ay. Gis 12. Ang LPG retailer sa Matina Grabahan napugos nga mupatong sa presyo kay mahal ang iyang kuha o supplier price. Sa karon ang presyo karon jud sa LPG kay 1,760 nang among customer murag nabawasan pud ba kay ang uban naanad manggod sila sa 1150. Ang amo ganing ginansya katong niagi igo ra pud namo gitapal. Base sa price monitoring sa DOE Mindanao Field Office sa household LPG nga 11 kilograms niadtong April 1 hangtod April 6, anaa sa 1,580 ngadto sa 1,750 pesos ang presyo. Hinuon, ning bago lang, ang lokal nga panggamhanan sa Davao City nagmugna og Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response Committee. Usa sa mga tahas niini ang pagbantay ug pag-check sa mga presyo sa produkto ug mga palaliton aron malikayan ang pagpahimulos taliwala sa krisis. Jill, aron mudugay no ang kining LPG sumala sa Department of Energy, doon na sila tipid-tip sama aning paggamit og pressure cooker sa pagpahumok sa karne. Mas paspas magudin daw ni itandi sa ordinaryo nga kaldero. Sigurohon pod nga limpyo ang burner sa kalan unya low heat ang blue nga kalayo mo to'y timaan sa epesyente nga pagpasiga. RJ. Okay, daghang salamat John D. Esteban. Mga kapuso, adunay rollback sa presyo sa diesel ug gasolina nga laumang ipatuman sunod semana. Makaginhawa og gamay ang mga motorista tungod adunay rollback sa presyo sa petrolyo.
Base sa trading sa Means of Plots Singapore kon MOPS sa milabay nga 4 ka adlaw, posibleng moubos og 5 pesos og 50 centavos ngadto sa 6 pesos og 50 centavos ang diesel og piso sab ang iubos sa gasolina matag litro. Kahinumduman nga niadtong milabay nga adlawng Martes, nagpatuman og taas presyo sa gasolina ngadto sa 6 pesos og kapin 19 pesos sa diesel ug kapin 9 pesos sab sa kerosene. Ang posibleng pag-ubos sa presyo sa lana sunod semana, epekto sa 2 ka semana nga ceasefire tali Estados Unidos ug Iran. Tungod sa init sa politika, midumili una si Vice President Sara Duterte nga ibulgar kung si kinsa ang mga miduol kaniya nga interesadong malakip sa iyang lineup pagka-senador sa 2028 elections. Apan gipaklaro sa bise nga wala pa siya listahan sa iyang senatorial slate. Samtang doon na say hamubok nga komento ang bise sa nagkatag sa social media labot sa estado sa panglawas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye ni ining report. Pipila ka bulan human gianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang iyang planong pagdagan pagka-presidente sa 2028 elections. Napangutana si VP Sara kung doon na ba siya'y katandem sa pagkabise. Kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman ako Vice President na candidate na kasama, kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Una na gisulti ni VP Sara nga doon na siya giistorya sa miaging tuig apan wala pa'y desisyon. Sa mga nagpadangat kaniya og interes nga malakip sa iyang senatorial slate, wala pa siya'y napili. Midumili sab siya nga panganlan ang mga personalidad. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senator's list sa elections sa 2020. Baby, can you name them yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, sinetreten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Dihang gipangayuan og komento labot sa estado sa panglawas ni Pangulong Bongbong Marcos. Mubo lang ang tubag sa bise. Good luck sa kanya. Nauna na nga giklaro ni PBBM ang estado sa iyang panglawas dihang gikamusta siya ni Palace Press Officer Claire Castro human siya ma-diagnose og diverticulitis. Been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking mga ginagawa, watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argil. Pasintabi lang mga kapuso kay sensitibo ang mosunod nga balita. Patay ang 7 anyos nga batang lalaki human matud pa gipuspusan og 2x2 nga kahoy nga dunay lansang human kuno nangawat og usa ka pungpong sa Manga sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa viral video, makita nga wala na'y kinabuhi nga gitagad sa kabanay ang patayng lawas nining 7 anyos nga bata ang lalaki. Napalgan kining patay sa sulod sa usa ka pribadong compound sa barangay Alegria, Baligyan, Zamboanga del Norte adlong Miyerkules. Matod sa Police Regional Office 9, ang maong biktima. Namatay human kini gipuspusan og 2x2 nga kahoy nga dunay mga lansang. Human kini nakakuha og usa ka pungpong nga gamay nga bunga sa mangga nga walay pananghid sa tag-iya.
According po sa interview sa witnesses, so nahuli siya nung may-ari ng puno. Based sa initial investigation, nagpapalo siya ng isang dos por dos. So kasama ang palad, may ilang pa ako na nanluli sa dos por dos. Madaming tama yung bata. And yun yung tinitingnan ng ating municipal health officer na pwedeng maging cause ng kanyang death. Hinuon nadakpan ra ang maong 55 anyos na sospek. Ginakuhaan pa kini og kumpirmasyon kung igo lang ba niini hatagan og leksyon ang maong biktima. Giandam na sa otoridad ang tukmang kaso batok niini. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa sa tulo ka mga sospek nga giingong nagpaluyo sa pagpanglungkab sa usa ka tindahan sa Cagayan de Oro City ang arestado sa PNP. Sospek wala miangkon sa krimen, bisan pa man nakuha kaniya ang usa ka laptop nga ilang matud pang kinawat. Samtang kwartang nakawat ang anaa pa sa duha ka mga sospek nga wala pa nadakpan. Aniya ang akong report. Balhog na sa prisuhan sa Cugon Police Station kining usa ka lalaking residente sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa lugar. Ang operasyon nagsumikad human makadawat og taho ang PNP kalabot sa usa ka tindahan nga gilungkab sa mga kawatan sa dalang Veles ning syudad. Matod pa, buntag adlong Huwebes nadawat sa PNP ang taho gikan sa mga nabiktima. Butang nga ila gilayong gisubay ang crime scene, lakip na ang mga suspek niini. Natakita ng buwang area, so naagi-agi nga nilungkaban, giguba ang iyang kadina, giputol. Okay. So ang ginagi siya force entry. So sa sunod sir nakita ng mga gamit nga bungkag siya. Sa hot pursuit operation, nadakpan ang usa sa mga suspek. Matod sa PNP, notado matod pa kini nga kawatan. Nakuha ginato siya ang posisyon ng usa pagid ka item nga usa sa mga kinawat niya sir ang usa ka laptop. Sumala pa kanya nga iya pa kuno tong ibaligya. Apan matod pa sa suspek, damay ra kuno siya og wala siya kalambigitan sa mihimo sa krimen. Sila na ba sir kayo, may paggiguro gilabay dalal sir ba, timing isa na niya. Base sa saysay sa tindera sa mong tindahan, ana sa kapin 200,000 pesos nga salapi ang natangag sa mga suspek. Kana po'y lisod manggod kay ta magpatakag istorya. So wala jud ko'y idea sir kung unsa gyud. Siguro tawat lang din siguro o ginaniid ba kato siya. Kasong robbery ang ipasaka batok suspek, lakip na sa laing duha pa ka mga kauban ni ini. Sanglit na dakpa na ang usa sa mga suspek sa pagpanglungkab. Padayong ginapangita karon sa Cugon Police Station ang laing duha pa ka mga suspek nga nakaikyas pa. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Tricycle driver Samdan human nga gipusil sa riding in tandem suspect sa South Cotabato. Babaeng pasahero sa biktima ang angulsab. Doon na persons of interest ang kapulisan sa maong pagpamusil. Aniya ang report ni Efren Mamak. Mag-o lang ito, kiniro. Sa kuha nga video sa usa ka motorista sa Coronadal City, makitaan ang nagtagilid nga usa ka lalaki nga may samad pinusilan sa lawas. Samtang ang iyang tricycle, nagtagilid sab nga nakapatong ang side wheel niini sa road safety barrier sa kalsada. Samtang ang biktima gipandungan sa mga concerned citizen aron dili mainitan samtang nagahulat sa ambulansya. Sa ikaduhang video, makitaan nga gibutang kini sa stretcher o gisakay sa ambulansya o gidala sa ospital. Nahitabo ang pagpamusil, pipila lamang ka metros ang kalayon sa South Cotabato Provincial Police Office sa dalang National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Nailhan ang biktima nga si alias Roy,
usa ka 39 anyos nga residente sa munisipyo sa Tantangan, South Cotabato. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagamaneho sa tricycle ang biktima nga adunay usa ka pasahero padulong sa Tantangan. Diyang gitaparan kini sa riding in tandem suspects ug gipos silang biktima sa tulo ka higayon. Dayong sibat sa mga suspect padulong sa Tantangan. Meron po tayong nakuha CCTV, mga footages sa CCTV at kailangan pa po nating ipa-verify sa victim kung kilala niya o may idea siya with regards to the suspect. Na-recover sa kapulisan ang tulo ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Samtang nakaangkon og minor injury ang babaeng pasahero niini. Nanay person of interest ang kapulisan sa pagpamusil sa tricycle driver nga sa karon nagpabilin pa sa balay Tambalanan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mas mikusog sa naka-tropical storm ang bagyong ana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining namatikdan sa gilayong 2,730 kilometers sidlakan sa northeastern Mindanao. Nagaliho kini pa southwest sa gikusgong 10 kilometers per hour. Posibleng sa sunod semana, mas duol kini o kaha mosulod sa par o kung mahinayon, pagatawgon kining bagyong Kaloy. Ubos ang tsansa nga mag-landfall o kaha moigo og lugar sa nasod, apan posible pang mausab ang direksyon niini. Sa kasamtangan, sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Posible ang kusog na ulan nga hatod sa thunderstorms. Duha ka miyembro sa Communist Terrorist Group ang patay sa engkwentro tali sa kasundaluhan sa Tiboli, South Cotabato. Usa sa napatay ang taas nga leader sa mga rebelde. Giila ang usa sa namatay na si Anthony Narvasa alias Magaw nga giingong secretary sa FSMR kun Far South Mindanao Region. Patay usab sa engkwentro si Rose Kian nga nailhan sa alias nga Mutya ug alias Roxanne. Ang mga suspect adunay kasong multiple attempted homicide o multiple attempted murder. Ika-enkwentro sa rebelding grupo ang mga sakop sa 603rd Infantry Persuader Brigade sa kasundaluhan sa barangay Laconon, Tiboli, South Cotabato. Na-recover ang upat ka M16 rifles, usa ka R4 rifle sa lugar kung asa nahitabo ang enkwentro. Among enkwentro na atol sa adlaw sa araw ng kagitingan. Padayon ang clearing operation sa militar sa lugar. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gipangandaman usab sa provincial government sa Davao Oriental ang posibleng El Nino sa mga musunod nga bulan dungan sa nagpadayong krisis sa enerhiya ug taas nga presyo sa petrolyo. Sa pahayag sa provincial government nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, nakigtagbo si Governor Nelson Dayanghirang tali sa mga hingtungdan sa probinsya, ilalom sa Provincial Crisis Management Committee. Diin gimando sa opisyal ang pagbugna daan og mga pamaagi aron maminusan ang epekto sa El Nino nga posibleng masinati sugod Hunyo hangtod Disyembre karong tuiga. Base sa pahayag sa Pag-asa, anaa na karon sa panahon sa tag-init ang nasod diin dunay taas nga porsyento nga ma-develop ang El Nino sa Hulyo ug Setyembre. Dungan sa habagat o human niini, posibleng moresulta sa hulaw nga masinati gikan Disyembre karong tuiga hangtod sa mga unang bulan sa tuig 2027. Nasubay sab ang pagpangandam sa padayong nasinating krisis sa enerhiya o taas nga presyo sa petrolyo. Din gimando sab sa gobernador ngadto sa mga Local Price Coordinating Council ang istriktong pagbantay sa presyo sa mga nag-unang palaliton o silutan ang mga musupak sa balaod. Atol sab sa panagpulong, gisiguro sa Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated nga dunay ligong supply sa kuryente ang probinsya o giklarong walay mahitabong energy lockdown. Ang sektor sa agrikultura ang usa sa labing naapektuhan sa pagmahal sa krudo, ilabi na nga ginagamit kini sa mga ekipo nga makatabang unta sa mga mag-uuma. Atong sayron ang kalisod ug pait nga sitwasyon karon sa mga mag-uuma. Trabaulyo Iduhali sa Davao del Norte sa RTV Presents ni John D. Esteban.
Ang mga makinarya ang nagpasan sa kabugat sa trabaho sa mga mag-uuma. Mao'y mutabang nga maminusan ang patak sa ilahang singot aron mapaspasan ang paghikyad sa pagkaon sa lamesa sa matag pamilya. Apan kun ang nagpaandar niini, mahubas na. Daw mapugos sa pagbalik sa hilom nga panguma, taliwala sa nag-ung-ung nga kadaot niini. Human giugman o giatiman sa pila ka bulan, ting-ani na sa 3 ka hektarya nga humayan ni Aladin sa Barangay Kabayangan, lungsod sa Braulio Duhali, Davao del Norte. Waig sa payan ang naglagiting nga kainit, madawdaw lang ang gipaabot nga kita alang sa pamilya. Aron dali mahuman ang trabaho, harvester ang gamit. Duha nga to sa 3 ka trabahante lang ang kinahanglan aron mapalihok kini. Minus ang gasto, itandi sa paggarap nga nang ginahanglan ug mas daghang mo trabaho. Minus sab ang mausik nga humay. Apan karon, tungod sa kamahal sa krudo, tablahon na lang ang kita sa mga mag-uuma. Wala nami halos ganansya sa among harvester kay kaning harvester namo karon mukaon gini siya og 25 liters per hektar iyang kaunon, tapos karon sa kamahal siyempre may increase niya. Wala pud may nag-increase karon sa among singil sa farmer tungod kay sa kalisod po sa panahon mo na nga murag tabla-tabla na lang. Dugang pa sa problema ang kalisod sa pagpalit og krudo. Dili mi basta-basta makapalit og kaning krudo sa mga gasoline station tungod kay ginabawal man na magsulod sa drum sa container. Una nga maglisod mi. Nya 2 days na nga wala mi operasyon tong naging adlaw kay wala man mi krudo, wala mi mga kuan supply. Wala na sila ni gamit og traktor sa kamahal sa gasolina mo na ilang gamit karon. Karo na lang no kining gamit ang Carabao. Kaya kakargahan makahaul sila og pila po sir? Naa sa 15 ka sako no? 15 ka sako ang ilahang karga. Nya pilay bayad sa matag sako sir? 20 pesos ang matag sako. Kani ato amo ginakarga nami kargahanan ma'am nga traktor. Dako dagang karga traktor. Makatipid Carabao na lang. Mas tipid ang machine. Kaso krudo mahal man kayo karon. Ang kani isa ra man ni ka-trip kung machine. Hangtod sa pagbulad sa humay. Di makinagihapon ang gamit. Motorized rake o kalaykay. Tricebot ang ilahang tawag dinhi. Kani pamanay magukay maghalo para dali sa mauba. Kana siya. Makitay mo balira dili na kinahanglan nga tao-tao ba nga kanang mano-mano. Mas dali. Mas dali ni siya. Krudo gihapon ang gamit aron madala sa merkado ang mga sako sa bugas. Padulo na ni sa palengke sa Duhali. Pila ni kasako? 243 sacks ni siya. Akong estimate ang mabawas sa tungod sa kamahal sa krudo nasa mga 10 or to 15% ang mawala yun. Sa kita nimo. Sa kita nako. Ang mga small-scale farmers murenta kang Aladin ug mga makinarya apan suma niya bisan lisod apan kinahanglan niya mopatong og renta kay dako na pod ang iyang gasto. Kung kaniadto ana sa 8% sa kinatibuk-ang kita ang bayad, karon 10% na. Akong gigabalakan pag wala na supply amo tong saka. Unsa na lang may dangatan kung mahilom na ang makinarya sa umahan. Atangi ang ikaduhang hugna ni ining atong RTV Presents. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Gitugutan sa Komisyon on Higher Education ang mga kolehiyo ug universidad nga magpahigayon og 100% nga online class nunod sa National Energy Emergency. Apan sumala sa CHED, depende kini sa kapasidad sa institusyon ug kaandam sa ilang mga estudyante. Ang mga laboratory ug skills-based nga aktibidad kinahanglang himuon sa tulunghaan o sa alternatibong pamaagi. Kinahanglan sab daw magpatuman ang mga tulunghaan ug mga lakang aron makadaginot sa enerhiya. Epektibo ang advisory hangtod sa paghuman sa academic year 2025-2026. Mamahimo ninyong makita kini nga episode pag-usab ug uban pang mga lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug maokadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad.
Kami, ang GMA Regional TV 1 Mindanao, walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso!